this is not just a sure thing, but this is something that we are discussing, and it could be helpful, is to give me, the President, the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. Planong kausapin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Senado at Kongreso para sa posibleng paghingi ng kapangyarihan upang maibaba ang ipinapataw na excise tax sa langis. Ayon kay PBBM, ang pagbabawas ng buwis ang isa sa nakikita niyang paraan na makatutulong sakaling bigla nang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado dahil sa gulo sa Middle East. So I will discuss it with the leadership of Congress and to see it is going to be an emergency measure. It is not going to be a permanent measure. It will be something that we will dispose of as soon as the crisis is over. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, sa naturang panukala, hindi naman otomatikong babawasan ng excise tax kapag umabot sa $80 ang kada bariles ng krudo. And again, even if it exceeds $8 per barrel, doesn't mean we react right away. It also has to exist for a certain period of time. Kasi kung tumaas ang presyo ng 80, isang araw lang, bumaba naman next day ulit ng 77, ba't tayo magre-react? Okay? Bukod sa nakahanda ng fuel subsidy sa mga targeted sector na maapektuhan ng fuel price hike, pinag-aaralan na rin ni Pangulong Marcos ang pagbibigay ng tulong sa mga manggagawa na araw-araw gumagamit ng pampublikong transportasyon. We are also trying to look at the possibility of easing the transport cost burden to the to workers, for the traveling public, providing maybe no fare bus rides along major routes, and maybe to hold fares down on the public transport facilities. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na may sapat na supply ng langis sa bansa sa gitna ng nangyayaring gulo sa gitnang silangan. First of all, let me assure everyone that we have sufficient supply of oil. Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days in terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. Sa kabila naman nito, nanawagan ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng gobyerno at maging sa publiko na magtipid sa paggamit ng enerhiya. Yung mga unnecessary travel, yung mga carpooling, yung mga bagay-bagay na ganyan. And these are things that that the general public can do. We encourage the use of public transport, private vehicles. Punuin naman ninyo yung sasakyan ninyo. Huwag yung isang tao lang ang gumagamit. Nananatili namang malaking hamon sa pamahalaang Pilipinas ang paglilikas sa mga Pilipinong naiipit sa gulo sa Middle East. Sa datos na ibinigay ng Pangulo, aabot na sa 1,416 na mga Pilipino ang nagpahayag ng pagnanais makauwi sa bansa. Karamihan sa mga ito ay mula sa Israel, Bahrain at Dubai. Ang problema, walang lumilipad na eroplano. At yung mga airport ay tinatamaan na. Ngayon, by land, meron mga option na nagsasabing by land. Yun din ay delikado din. Dahil kung magkaroon ng friendly fire incident, alam niyo, pagka may putukan, it is an active combat zone. Pag nakakita ka ng maraming sasakyan, baka bombahin yun. Because they will misidentify it as some hostile movement. So that is also dangerous. Tiniyak naman ng Pangulo na gagawin ng pamahalaan ng lahat ng paraan para agad na mailikas ang mga Pilipinong naiipit sa gitna ng gulo. And that is the advice we have given to our nationals in Israel and also our nationals everywhere else. Na if you are in a safe place, kung malayo naman kayo, just stay put and be safe. And we will slowly try to find ways. For those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely. Umaasa naman ng Pangulo na magkakaroon ng ceasefire sa Middle East. May panawagan rin siya sa mga partido na sangkot sa patuloy na tensyon. But let me do it now if it will help. Let's hope that there is a ceasefire and we, the Philippines, ask all parties to show restraint and to bring this to a close as quickly as possible.
Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.